Mga tol, China Coast Guard at Japan Coast Guard nagkasagupa. Naku po. No, meron na naman panibagong insidente ang nangyari ngayon mga tol dito sa pinagtatalo ng lugar nitong dalawang bansang to. Pero magkaiba sila ng sinasabi. Ang sinasabi ng China, pumasok daw ang mga barko ng Japan ng illegal doon sa kanilang teritoryo. Pero iba din ang sinasabi ng Japan. No, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Meron tayong bagong panonoorin ngayon mula rito sa WION. Ito'y lumabas noong December 14, 2025. Ang sabi rito, Japan versus China clash. Chinese and Japanese ships clash in disputed island, Pacific on edge. No, panoorin natin to mga tol, pero bago natin to simulan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag nyo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 170,000 plus na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong followers. Ito'y kumpara natin, no? Kung paano magresponde ang Japan at kung paano naman dito sa Pilipinas mga tol. Kasi meron din panibagong panghaharas ang ginawa ng China dito sa mga mangingisdang Pilipino natin sa may Skoda Shoal o Sabina Shoal. Well, anyway, panoorin muna natin itong report mula rito sa WION. Tensions rattled the East China Sea as Chinese and Japanese vessels clashed near the disputed island chain. Chinese and Japanese vessels daw clashed. Kasagupa sila mga tol. Kita nyo to, ito matagal ng litrato to itong picture na to. Itong dalawang barko na to, yan, parehong Japanese Coast Guard yan. Tas etong nasa gitna mga tol, ito'y barkong pangisda ng China. Kita mo kung paano nila inipit sa gitna. Ganyan kumilos yung mga Coast Guard nila mga tol. China accused a Japanese fishing boat trespassing, reigniting the long-running territorial feud. So yun ang sinasabi ng China. Inaakusahan nila ang Japanese fishing boat daw na pumasok ng illegal sa isang pinagtatalo ng teritoryo. Japan says it pushed back two Chinese Coast Guard ships that closed in on the vessel. So sabi naman ng Japan mga tol ay itinaboy nila ang isang China Coast Guard na lumalapit daw doon sa barko. The face-off unfolded near the Senkaku Island, the flashpoint that often strains regional stability. Etong Senkaku mga tol, matagal na tong kontrolado ng Japan. Take note that. Pero inaangkin yan ng China. Both sides issued conflicting narratives, deepening mistrust between the Asian rivals. Magkaiba sila na sinasabi. The latest encounter comes amid diplomatic friction following Tokyo's recent remarks on Taiwan. Tuloy-tuloy pa rin yung bangayan nila matapos dun sa sinabi ng Prime Minister ng Japan. Analysts warn that even routine patrols risk escalation in such heavily contested waters. Ito, barko natin to Ito. Honai sa may, ito yung ginagamit natin resupply, tapos yung wina-water cannon tayo ng China. Sa atin lang nila nagagawa yan mga tol. Sa ibang bansa, sila ang wina-water cannon. Analyst warn. Babala ng isang analista, kahit na daw ang routine patrol mga kapatid ay posible pa rin mag-escalate in such heavily contested waters.
As clash escalates, the East China Sea once again emerges as a battleground for influence. Wala, grabe mang angkin kasi itong bansang to eh. Yan, no? Eto sa Wiyon pa rin mga tol ha. Kita naman natin mga kapatid, no? Magkaiba sila ng report pero sinasabi ng Japan na pinalayas daw nila yung mga barko ng China Coast Guard. Kasi alam naman natin mga tol, marami ng ulat, marami na tayo napanood na balita na pumapasok talaga etong mga China Coast Guard doon sa may malapit sa Senkaku Island, which is kontrolado na ng Japan yan mga tol. So ngayon, eto, balita rin mga kapatid sa ibang bansa, etong pinakabagong panghaharas na ginawa ng China pero hindi sa Coast Guard natin ha. O do kasali pa rin yung Coast Guard natin kasi sila man ay nakaranas ng panghaharas, pero mas grabe yung ginawa nila doon sa mga mangingisda kasi bukod sa maliliit na bangka lang yun, mga mangingisda lang yun na naghahanap buhay mga tol, winater cannon nila. China-Philippines tensions, Manila releases video of Chinese ships targeting Filipino fishermen. Panoorin natin to mga tol, ano yung report nila tungkol dito. Now, there is more tension in the West Philippine Sea. The Philippines has said that the Chinese Coast Guard ships injured its fishermen and also damaged their boats during a confrontation near a disputed shoal. Alam mo sa ibang bansa hindi uubra yun, yung ginawa ng China. Hindi uubra yun mga tol. Sa totoo lang hindi uubra yun. China meanwhile claims that it Magpapakawala, magde-deploy agad sila ng mga warship nila, mga sundalo nila para pigilan yung kasi mga kababayan na nila yung sinasaktan eh. 'Di ba? Act of war na yung ginagawa kahit na sabihin nating water cannon lang yun pero magdi-deploy na ng sundalo yung ibang bansa pag sa kanila ginawa yan. took what it describes as necessary measures. Manila has released some footage showing water cannons being fired near the Sabina Shoal on Friday. The Sabina Shoal is a fish-rich area in the West Philippine Sea, and that's part of the greater South China Sea that falls within the Philippines' territorial waters. Oh, di ba? Napakalinaw oh. Kahit yung reporter mga tol yun na sinasabi. Eto'y part ng South China Sea pero nasa loob ng Philippines territorial water o nasa loob ng ating exclusive economic zone. Napakayaman daw nito sa mga isda mga tol. Bakit ko kanina nasabi kung sa ibang bansa ginawa yan, magpapadala sila ng mga sundalo? Kasi ganun na ganun yung nangyari mga tol noong 2012. Kung saan mga tol, aarestuhin sana ng ating PH Navy yung mga mangingisdang incheck na nangunguha ng mga giant clams, nangunguha ng mga sea turtle, mga pinagbabawal hulihin, pating. Aarestuhin sana ng ating PH Navy, biglang nagdatingan yung mga warship nila. O biruin mo ha. Sa atin, wina-water cannon na yung mga mangingisda natin, no? 'Di ba? Anong ginagawa natin? 'Di ba? Tuloy natin. Now, the video on your screens shows some powerful streams of water hitting the small wooden fishing boats. Now, these are Chinese vessels that then surround them at close quarters. And the Philippines has said that 3 of its fishermen have sustained some serious injuries because of these dangerous maneuvers by the Chinese Coast Guard. Pero mo no, pinagbabawalan nila manghuli ng isda etong mga maliliit na mangingisda na to. Samantalang ilang kilo, ilang ano lang ang mahuhuli ng mga yan dahil maliliit lang ang mga bangka niyan. Pinagbabawalan nila samantalang ang mga isda wala naman nagmamay-ari diyan. Yan ay bigay ng may kapal, di ba? Para sa sangkatauhan. Tapos etong na mga mararamot na to, itong mga Tseko ang napakadadamot nitong mga to. Sa loob pa mismo ng exclusive economic zone natin, pinagbabawalan nila. Wala naman kasing threat sa kanila yan, mga mangingisda lang tong mga to Iwa-water cannon nila, biruin mo kung gaano kasama mga ugali niyan. Resulting in some significant damage. According to Manila, nearly about 20 Filipino fishing boats being targeted by the Chinese Coast Guard vessels. And officials from the Philippines also allege that the small Chinese boats deliberately cut the anchor lines of the several Filipino vessels. The Philippine Coast Guard later reached the area and also provided medical treatment and emergency supplies to the injured fishermen. Sarap mag-launch ng no? Kung ano man yung pwedeng i-launch dito sa mga bangka nitong mga to, no? Now, the Philippines has strongly condemned the incident. The Philippine Coast Guard has called on China to follow the internationally recognized rules at sea and also to prioritize the safety of the civilian fishermen. On the other hand, China's Coast Guard has said that it has acted lawfully, Lawfully? claiming
that it issued warnings and has also driven away the Philippine vessels. Now, Beijing maintains that it has jurisdiction over the area, and China refers to the Sabina Shoal as the Xianbin Reef. The Chinese embassy in Manila has not yet responded to requests for comment. Now, remember, the Sabina Shoal lies within the Philippines' exclusive economic zone. It is O yan o, tandaan daw na ang Sabina Shoal ay nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Now remember, the Sabina Shoal lies within the Philippines' exclusive economic zone. It is about 150 kilometers west of Palawan. And Beijing claims almost the entire of the South China Sea region. Now, China's claims cut into the exclusive economic zones of Brunei, Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Vietnam. The South China Sea region is a vital global shipping route which handles more than $3 trillion in trade every year. In 2016, an international tribunal had ruled that China's sweeping claims have no legal basis. No legal basis. Yan ay hatol na ng International Tribunal o ng Permanent Court of Arbitration, mga tol. Pinawalang bisa o walang basehan, mga tol. Etong 9-dash line claim nila kasi imbento lang nila yan. Ginawa lang nila yan itong 1947 lang. 11 dash line pa ngayon, mga tol. Tapos ginawa na lang nilang 9 dash line noong 1951, mga tol. 1982 pumirma sila sa UN Convention on the Law of the Sea. Pero tignan mo naman kung anong ginagawa nila. However, Beijing has rejected the rules and continues to try and exert its control over the entire of the region. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, yung mga totoong Pilipino, yung tipong nagmamalasakit talaga at nais igiit yung ating karapatan dito sa ating nasasakupang karagatan, ano ang inyong masasabi tungkol dito? No? Ulitin ko, mga tol, yung kinabukasan ng ating bansa, kinabukasan ng ating mga mangingisda o ng ating mga mamamayang Pilipino ay nakasalalay sa ating mga ihahalal. Yung ating ihahalal sana, mga tol, hindi taksil sa bayan. Ako po. Ayoko na lang magbanggit ng kahit na sino man, pero alam nyo na, mga tol. Anong masasabi nyo rito? Comment na lamang kayo sa ating baba. Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.